May press conference ngayon si PNP Chief Ronald De La Rosa. Panoorin po natin. Pagkatanggap ng ransom, wala pa rin bumabalik na victim, nawawala. Yung pala, wala ang body of the crime dahil assist na eh. Pag assist na yung tao, paano eh, padiniiho pa yung assist. Mabuti kung ma-recover mo yung assist. Sabi nung nag-panic daw yun. I don't know how true was that. Nag-panic daw yung isang empleyado ng punerarya, finlas daw niya sa toilet yun, sa toilet bowl yung assist ng Koreano. Nung pinuntahan kasi, while we were i-encircle namin yung area, yung punerarya at saka yung crematorium, biglang may dumating ng mga NBI agents na who were not armed with warrant, pumasok doon at tinakot yung mga kini-question yung mga tao doon about the crime. Pero hindi naman lang ma-search yung area dahil wala sa search warrant. Kami, while waiting for the resolution of the search warrant, kasi nag-apply pa kami sa DOJ, hindi pa lumabas, pero sinecure namin yung area. Bila dumating itong NBI, pinasok nila, nabulabog, pilas daw sa toilet yung assist. Sir, as the PNP chief, sir, how do you feel about this crime as heinous as this happened right within Camp Crame, right under your nose? Very, very angry. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Kung pwede lang, patunaw na ako ngayon sa hiya. Yang hiya ako. Given kung what has happened, sir, can you still say that the drug war is under control of the PNP? Yes. Yes. Actually, that was not part of the drug war yung ginawa nila. Kaya sinasabi kasi nila na tukhang for ransom. Yung term naman na ginagamit na yung tukhang para masira yung ating war on drugs. Dahil yung tukhang is very, very effective. It led to the surrender of an accounting of about 1.3 million drug personalities. Tapos gusto na ibagsak yung war on drug, ginagamit yung tukhang for ransom. Wherein, itong tao na ito, it was not a tukhang operation. Gumawa sila ng warrant of arrest na piki, pinakita doon sa loob sa Koreano, para natakot yung Koreano. Matagal na itong ginagawa. Pero sir, yung suspect daw is part of the anti-illegal drugs group. Yung anti-illegal drug group, pero hindi siya involved sa tukhang operations. Yung kailang mga target ay HBT, yung mga high value target. Yan mga target ng anti-illegal drugs group. Ang involved sa tukhang operations, yung mga territorial units, yung mga regions, province, municipalities, cities, police stations, yun ang involved. Hindi itong anti-illegal drugs group. Kanila HBT yung kanilang target. Sir, ano po yung magiging parusan nyo dun sa mga polis na na-involved doon? One, administrative, sigurado yun. Ano po yung mensahe nyo matindi sa mga polis na involved sa kidnap for ransom? Kidnap for ransom po ba nyo tinuturing tong krimen na to? At magkakaroon po ba tayo ng accounting o papa-audit po ba natin sa punerarya o dun sa ex-policeman na may-ari ng punerarya? Lahat po ng dinala doon na kinremate po na biktima ng mga KFR groups. Gusto mong bigay ko yung matinding warning? Sige po. Yung gusto mo? Apa. Ha? If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. If I have my way. But I cannot do it. Because that's illegal. Pero ako, bilang isang Pilipino, bilang isang chief ng PNP, gusto kong patayin yung mga pulis na yan, mga sindikato na yan. Oh, But sir, I cannot do it. That's illegal. Sir, yung ano po, yung sa punerarya po, ipapa-audit o magkakaroon po ba ng accounting dun sa mga naging biktima po na kinremate, yung mga biktima ng KFR groups ng mga polis? That is why in-apply namin na search warrant para ma-search properly yung punerarya at saka yung
crematorium na yun. Kasi magkahiwalay ang area eh. Iba yung location ng punerarya, iba yung location ng crematorium nila. Pero isa lang may-ari. Isa lang may-ari. Eh, matagal na lang itong ginagawa. So sir, last na lang. Sir, may coordination po ba tayo sa mga LGUs tungkol po dun sa pagbibigay ng mga permit o lisensya dun sa operation ng mga punerarya, crematorium, para po ma-regulate kumbaga o maiwasan maulit yung mga ganyan insidente? I think meron namang batas yan sila sinusunod sa pagkuha ng permit at saka yung mga visitorial powers ng LGU. Meron silang mga visitorial powers na pwede lang inspeksyonin yung mga crematorium kung sino yung pinagkikremate dyan. Baka mga body of the crime na yung pinagkikremate nila that would lead to the non-solution of the crime. Joseph. Good morning, good afternoon, sir. Can you provide us more details, sir? You said pinatay sa Camp Crame, saan sa loob? Tapos, tama ba na si Santa Isabel mismo yung Sumakal. Oh. Can you narrate, sir? Yung testimony ito ng yung isang pulis na kasama niya doon na naguyo niya. May dalawang pulis na sinabihan niya na sumama na kayo dahil sa lakad nito. Cleared ito kay director at cleared ito sa ating team leader na may team leader sila na isang Colonel Dumlao na abogado. Cleared ito. So itong dalawa naman naniwala na talagang sanksyon ng EIDG yung lakad na yun, sumama. Okay. Sumama. Kaya alam na yung buong istorya. Pagkuha, pagdala doon sa loob ng krame, sakal, Sino sumakas? si Santa Isabel. Santa Isabel. Pagkuha ng pera, pagkuha ng ransom. Eh kami naman, yung EIDG, yung AKJ, nalaman yung kaso, tapos namatay na nakidnap na, napatay na kakuha na ng ransom money. Eh, mga ilang days pa bago na-report doon sa anti-kidnapping group. Kaya medyo delayed din ang pagpalok na sa kaso. Sana kung na-coordinate ka agad yun bago nagbigay ng ransom, mas maganda sana ang resulta. Pero that's water under the bridge na. Wala na, patay na yung... Sir, kailangan. Wait, Sir, si Joseph, yung that's abo, na muna. tinash dun sa toilet ng funerarya or sa care? Hindi, narinig ko lang yan sa news ng kwan dahil sinabi nila, di ba, habang kumukuha kami ng ang anti-kidnapping group, kung naghintay ng lumabas yung search warrant doon sa punerarya at saka sa crematorium, kasi si Santa Isabel nag-surrender doon sa NBI. Siguro, feeling niya, safe siya sa NBI, dahil sa amin talaga, hinahabol namin siya, galit kami dahil sinira niya yung pangalan ng PNP. Meron siyang kaibigan na NBI agent na kasama niya sa krimen na yan at saka asset ng NBI na kasama niya, ngayon kasama na yung pinala ng kaso, na nasa NBI, kaya doon siya nag-surrender. Feeling safe siya doon dahil may kasama siya doon. Pero we don't know for a fact, sir, na trinash nga yung abo? I don't know, but narinig ko lang sa report sa news na pinlas daw, nagpanic daw yung, nagpanic daw. But, tinawagan ko kasi yung NBI director, hindi ko pa nakontak, hindi pa nakasagot sa tawag ko. So just one Then, last. ah. Gagawin daw state witness si Santa Isabel. Ha? Gagawin daw state witness. Sino magbigay? Maggawing step witness? Lumulong sa DOJ. NBI? Anak na baka Balita pala, sir. paano nagawin state witness yung pinaka most guilty? Paano nagagawin yun? Dexter? I don't think so. You don't agree? I don't agree. I strongly agree and I will protest kung gagawin nilang state witness yung gago na yun. Dahil yun ang pinaka... Ha? Strongly disagree. Strongly disagree. Okay. Okay, Dexter. Hindi lang disagree, kundi protest. Magpuprotest ako pag gawin nila yung one. Tawag nyo na sa ano? Ha? Dexter. Napakasarap naman ng buhay niya, no? Pagkatapos siya i-mastermind yung sindikato, yung krimen, tapos ngayon magpa-state witness siya. So sir, so ibig sabihin kumbinsido ko kayo dahil ayaw nyo siya maging state witness, kumbinsido kayo na siya ang pinaka-head ng grupo at Yes! siya yung most guilty at wala nang ibang mas matataas pang official sa kanya. Yung merong mataas na sinasabi natin, yung retired na parang amo-amo niya noon, na nag-train sa kanya kung paano mag-kidnap. Yung retired na police na barangay kapitana na lumayas ngayon lumayas na doon sa Canada.
Pangalawa, sir, other topic lang. Binanggit ni Pangulo na nag-usap kayo ni Luot nung punta sila dito sa Malacanang. Ano po yung napag-usapan at ano yung mga napag-desisyonan? Dahil madalas niya binabanggit si General Luot. Gusto ni General Luot, nung narinig niya yung galit ni Presidente, binabanggit yung pangalan niya, harapan ng mga mayor, nandun din siya, kasama siya, dahil mayor siya ng Visayas, di ba? Cebu. Gusto niya na through me, kakausapin niya si Presidente at mag-explain siya sa side niya. Eh, sabi naman ni Presidente, no, hindi ko siya harapin. Ayaw ko makipag-usap sa kanya. JP Dandina. Sir, meron kong statement from the South Korean government na they want an explanation dito sa nangyaring KFR incident, sir. Anong message nyo po sa South Korean government in Philippines? I am very sorry na nangyari itong krimenedo. At mga tao ko pa yung involved. Kung sa kanila, sa Korea, yung kanilang customs and traditions na doon na magharakiri sila pag sobrang iya. Ako hindi ko kayang gawin yan dahil masakit yan pag gagawin ko. Gusto ko lang matunaw. Gusto ko lang mag-disappear dito sa mundo dahil sa iya. Yan sa ginagawa ng mga tao ko. I will give them the proper explanation in due time. Anyway, dandahan naman namin ini-explain doon sa wife at sa kanong ambassador any update, any development regarding the investigation of the case. Dandahan namin silang in-update. But we will give the whole explanation after everything is done. Sir, on another topic lang po sana. Sir, were you there dun po sa talk with the governors ni Presidente kanina? What was his mood? Ano pong specific instructions ni Presidente? The same message that he delivered to the mayors, he's appealing to the governors na tulungan siya sa war on drugs. Napakita niya kaya yung ganun kakapal na mga list. Pero sir, may nabanggit pang governor in that event na nandun ngayon sa drug list. Hindi siya nagbanggit, basta sabi niya, basahin na lang niyo to, itong kapal na ito, tingnan niyo kung nandiyan yung pangalan niyo. Yan lang sabi niya. Sir, Okay. sir, kasi sa mayors daw merong instructions na I will order the chiefs of police to kill you. Eh, dito sa governor, pag hindi ka sumunod, anong bilin ng Pangulo? Wala naman, nag-appeal lang siya. Hindi, nag-appeal siya sa governors na tulungan siya sa problema natin sa droga. Anong paraan? Paano paraan? Yung use their powers, yung kanilang gamitin na yung resources nila para sa war on drugs. Gamitin nila. Yun ang appeal. Marami sila, sir, pumunta. Marami. AC. Ano po, ilan yun? Sir, pero walang sort of warning, hindi napagalitan na, like, kaya yung sinabi niya speech na kanina kung sa area nyo, maraming drug crime, ibig sabihin, you must not be doing your job. Nandun ako pero baka mamaya I'm not at liberty to disclose everything. Baka mamaya hintayin na lang natin yung kuha niya. Okay lang, sir. Ha? Okay lang sa inyo. Okay lang sa inyo, ha? Mamaya sabihin lang na hindi naman ako spokesman ng Malacanang. Mamaya sabihin. Takot ba yung mga governor kayo sa kanya kanina? Ano reaction ng mga governor nila? Ano reaction po ng mga governor? Tumatawa pag nagluloko si Presidente. Pero yung iba, seryoso no, sa start pa lang. Pero meron na doon sa listahan, sir, na nagpunta doon. Meron na Yan ang press conference ni PNP Chief Ronald De La Rosa sa Malacanang. Tinalakay niyan tungkol sa kaso ng pagdukot sa Koreanong si Ji Ik-ju sa Pampanga. Iginiit ni De La Rosa na hindi tokhang operasyon ang ginawa ng mga pulis sa bahay ni G bago ito nawala. Banta ni De La Rosa sa mga pulis na sangkot sa kidnapping, papatayin niya ang mga ito. Pero di raw niya ito pwedeng gawin dahil illegal.